Hinamak na manugang. Kabanata 831. Sa pagkakataong ito, tumunog ang telepono at natuloy ang tawag. Agad na nabuhayan ng loob si Johua at agad na nagreklamo, "Ate, sabihin ka agad kay kuya na si Boss Wu mula sa kumpanya ng sangay ng Chin ay pumunta sa set para tawagan ako." Humingi ng paumanhin sa isang natalo. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, biglang, isang boses ng babae na sobrang demoralized ang tumunog mula sa telepono. "Johua, sino lang ang nasaktan mo? Nagkaproblema ako dahil sa'yo. Ang asawa ko ay pinalayas ng Chin family sa kumpanya, at inutusan pa siyang mag-withdraw mula sa core ng kumpanya, maging ang kanyang shares ay nakuha na ako ng bayaw mo ngayon, at gusto niya akong lumabas ng villa. Ano ang ginawa mo?" Nagmumura at umiiyak ang boses ng babae. Binuksan ni Johua ang speaker mode, kaya naman napuno ang eksena ng malungkot na iyak ng babae. Natahimik ang buong set, lahat ay nagpipigil ng hininga, hindi ng ahas na gumawa ng kahit isang tunog. Kahit na ang isang tula ay maaaring hulaan na ang bagay ng bayaw ni Johua ay tiyak na may kaugnayan kay Alex Dixon. Si Johua ay napag-alitan ng husto, ang kanyang mukha ay namutla dahil sa panginginig, bahagyang nanginginig ang kanyang mga balikat. Umiiyak pa rin ang babae sa phone habang sumisigaw, "Sino ang na-offend mo? That's someone you can't afford to offend, bilisan mo at humingi ng tawad sa kanya. Kung hindi, kalimutan mo na ako, kahit hindi mo kayang protektahan ang sarili mo." Si Johua ay ganap na natigilan, ang mga daluyan ng dugo sa kanyang mga templo ay tumitibok. Si Wang Wanting ay hindi na ng ahas na umiyak. Tumingin siya kay Alex Dixon na may takot sa kanyang mga mata. Malamig na ngumas si Boss Wu at sinabing, "Johua, binalaan na kita kanina." Tumalikod si Johua at humakbang pasulong habang nanginginig, biglang nanghina ang magkabilang paa niya, at napaluhod siya sa harap ni Alex Dixon. "Mr. Dixon, I was wrong, ang mga dog eyes ko ay hindi ko kilala ang mga tao at hindi nakita na isa kang benefactor. Humihingi ako ng tawad kay Mr. Dixon, ang papel na ito, tiyak na ibibigay ko kay Ruan Lingzhu, hindi ko ito ibibigay sa iba." Ang pagluhod niya ay lalong ikinagulat ng crew. Kahit na ano, si Johua ay isa ring sikat na direktor sa industriya, lumuhad talaga siya kay Alex Dixon sa harap ng lahat. Sino ba talaga itong Alex Dixon? Ang mga tao sa paligid ay tumingin kay Alex Dixon ng may higit na paggalang. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon habang walang pakialam na sinabi niya, "Johua, wala kang karapatang ibigay ang papel na ito sa sinuman, sa tingin mo ba ikaw ang direktor?" Nang matapos siyang magsalita, biglang tumakbo ang isang katulong sa sobrang takot. "Director Joe, grabe, ngayon lang, tumawag ang kumpanya ng Chin para hilingin na tanggalin ang iyong mga kwalifikasyon sa direktor at hindi na sila makakatrabaho muli sa palabas. Isa pa, nabaliw ang ilang babaeng artista na nakatrabaho mo." Sabay-sabay silang tumayo at nagsagawa ng press conference para magreklamo tungkol sa iyong hindi sinasabing mga patakaran sa kanila. Aba, ano? Kaagad, ang mukha ni Johua ay naging puti ng papel habang siya ay bumagsak sa lupa. Hindi alam kung sino ang nagbukas ng telebisyon. Kaagad, nag-pop up sa big screen ang mga live na larawan ng press conference, ang ilang babaeng artista ay nakaupo sa entablado, umiiyak habang nagrereklamo sila tungkol kay Johua. Mainit ang kapaligiran sa pinangyarihan, sunod-sunod na dumating ang mga reporter mula sa iba pang media outlet. Tapos na, si Johua ay parang isang tumpok ng puti habang nakatitig sa malaking screen na walang pag-asa, wala na siyang lakas para tumayo. Kasabay nito, nagbago ang imahe sa screen, at ilang larawan ni Wang Wanting ang nag-pop up. Sa mga larawan, si Wang Wanting ay nakayakap sa ibang lalaki at kumukuha ng malaswang larawan. Hindi, napasigaw si Wang Wanting at bumagsak sa lupa, nanginginig. Sino ang eksaktong naghukay ng kanyang mga larawan? Tapos na, siya ay ganap na natapos. Ang ilang mga larawang ito ay hindi lamang ganap na sumisira sa kanyang reputasyon, ngunit imposible rin para sa kanya na linisin ang kanyang pangalan bago siya magdebo sa hinaharap. Itinaas ng reporter ang mikropono, ayon sa mga mapagkakatiwalaang source sa industriya, ang artistang si Wang Wanting ay pinaghihinalaang may hindi patas na relasyon sa maraming direktor at mamumuhunan, siya ay dumalo sa kanilang party ng hapunan at may malinaw na tag ng presyo. Sa sandaling ito, pumasok ang ilang pulis sa studio. Sino si Johua? Nagdemanda sa kanya ang ilang babaeng artista,
na sinasabing pinaghihinalaang sangkot siya sa isang hindi sinasabing tuntunin at pinilit ang babaeng artista na makipagrelasyon sa kanya. Ngayon, dadalhin natin siya para sa investigasyon. Hindi, huwag, nanginginig si Joshua at tuloy-tuloy na umiling. Sa sandaling ito, labis siyang nagsisisi na gusto niyang iuntog ang kanyang ulo sa pader. Pagkatapos ng maraming taon sa entertainment industry, umasa siya sa kanyang status bilang bayaw ng pamilya Chin para matulog kasama ang maraming babaeng artista, hindi niya inaasahan na gagawin niya ang isang pagkakamali sa paghuhusga ngayon at talagang mahuhulog kay Alex Dixon. Nang hilahin siya ng mga pulis, sa wakas ay natauhan si Joshua at umiyak habang nagpupumiglas ng buong lakas. Mr. Dixon, I was wrong, please forgive me, Mr. Dixon, hindi ko na uulitin. Si Wang Wanteng ay pinaghihinalaang nakipagkainan kasama si Mr. Dixon, at dinala kasama niya. Umalingaw-ngaw sa buong set ang kanyang malulungkot na iyak. Habang hinihila siya palabas ng kwarto ay sumigaw siya ng, anong nangyayari? Alex Dixon, sino ka ba? Malamig na sinulyapan siya ni Alex Dixon at hindi siya sinagot. You are not qualified to know Mr. Dixon's identity. Saway ni Boss Wu habang pinupunasan ang malamig niyang pawis, tumalikod siya at yumuko kay Alex Dixon. Mr. Dixon, hindi ko nahawakan ng maayos ang bagay na ito, patawarin mo ako. Kuya Alex, ikaw, may kakilala ka talaga sa Chin family, mukhang hindi makapaniwala si Ruan Lingzu. Tinakpan niya ng dalawang kamay ang maliit niyang bibig, at puno ng pagtataka ang mga mata niya. Anong uri ng pagkakakilan mayroon ka? Napangiti si Alex Dixon at hinaplos ang buhok habang sinasabi, syempre ordinaryong tao ka, malamang mas malakas ka sa iniisip mo. Itago mo na lang sa akin, nakangiwi si Ruan Lingzu at mayabang sinabi. Kalahating taon na rin siya sa entertainment industry at natural na alam niyang hindi niya maituloy ang pagtatanong, kaya tumigil siya doon. Tungkol naman sa ordinaryong tao na kanyang binanggit, walang sinumang naruroon ang naniwala sa kanya. Ang taong makapagpapakilos sa Chin family sa isang pangungusap lang, at si Boss Wu ang personal na pumunta sa set para humingi ng tawad, ay mga ordinaryong tao. Hindi man lang ng ahas na huminga ng malakas ang buong production crew, ang ilang senior female celebrity na nanunuya kay Ruan Lingzu kanina ay agad na nagbago ng kanilang mga mukha at nagsimulang manghimasok sa kanya, patuloy na nambobola sa kanya. At ang mga tungkulin ng variety show na ito ay natural na nahulog sa ulo ni Ruan Lingzu, walang nang ahas na agawin ito sa kanya. Maging si Direk Wu ay ipinapadala sa lupa, sino ang may lakas ng loob na huminin si Alex Dixon. Pagkaalis ng set, sasakay na sana ng taxi si Alex Dixon pabalik sa kumpanya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Chin Yuwei, ang lamig ng boses niya gaya ng dati. Alex Dixon, ano sa tingin mo kung hindi ka nasisiyahan sa paraan ng paghawak ko sa mga bagay-bagay? Isang press conference, ikaw ba ang nagtanong sa mga babaeng celebrities na pumunta? Ngumiti ng mapait si Alex Dixon, ikaw ang naglantad ng iskandalo ni Wang Wanteng. Nagtaas ng kilay si Chin Yuwei, bakit, pinuprotektahan mo ba ang fairer sex? Hindi, mabilis na umiling si Alex Dixon, sa tingin ko ito ay perpekto, wala akong mahanap na mali dito. Ang mabilis at mapagpasyang paraan ng babaeng ito ay nagiging mas katulad ng kay Su Ching-cheng, sa anumang kaso, basta umatake siya, tiyak na papatayin niya ang kanyang kalaban bago siya sumuko. Napabuntong hininga si Chin Yuwei at mabilis na sinabi, matagal ko na ring gustong linisin ang mga pintuan ng Chin family, magagamit niya ang bagay na ito para tanggalin ang kanilang walang kwentang tao mula sa core ng Chin Corporation, para sa lalaking muna yun, at ang mga babaeng celebrity, walang dapat maawa, sige, tuma-NGO si Alex Dixon, napakalaki ng naitulong mo sa akin, paano kita dapat pasasalamatan, invite you to dinner. Kabanata 832 Hindi na kailangang kumain, sabi ni Wang Yao, ngunit ang iyong mga kasanayan sa pagluluto ay dapat na maganda, tama. Natigilan si Alex Dixon. Bakit mo ito pinag-uusapan? Nitong mga nakaraang taon, di ba palagi kang may bahay, araw-araw, binibili mo ng pagkain ng asawa mo at nagluluto? Yuwei, pinagtatawanan mo na naman ako, napangiti si Alex Dixon, pagkatapos niyang pakasalan si Jane Lewis. Talagang tinawag siya ni Helena para magluto, pero ngayon lumipat na sila sa Yan Capital, kadalasan ang pagluluto ay ipinasa kay Yaya,
kamakailan lamang ay nagamot niya ang kalusugan ng kanyang asawa at nakagawa lamang ng kanilang pagkain. Seryosong sabi ni Qin Yue, sino ang nagpapatawa sa'yo? Naalala ko na napakasarap ng luto mo. Nagkataon, gusto ko ring maghanap ng chef na tutulong, punta ka bukas at may kakausapin ako. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, don't tell me gusto mong ipagluto kita. What the hell, hindi siya chef, tsaka nagluto lang siya para sa asawa niya. Maliban kung ito ay isang espesyal na kaso, tiyak na hindi siya magluluto para sa ibang tao. Humihingi ako ng tulong sa iyo, masiglang sabi ni Qin Yue, ang piging ng kaarawan ng aking lolo sa edad na 80. Hindi ko alam kung anong uri ng baliw na tiyuhin ang nabaliw, hinihiling sa nakababatang henerasyon na personal na magluto ng ulam, para ipakita ng matandang Panginoon ang pagiging anak ng anak. Marunong ka bang magluto? Kakaiba ang ekspresyon ni Alex Dixon. Hindi niya lubos maisip kung ano ang magiging hitsura ni Qin Yue, na may malamig na ugali, kapag siya ay nagluluto at nagprito ng mga pinggan. Huwag mong sabihing hindi ko alam kung paano ito gagawin, wala sa mga juniors mula sa Qin family ang nakakaalam kung paano ito gagawin, pero maaari tayong humingi ng tulong sa ating mga katulong, hahanapin kita. Natahimik sandali si Alex Dixon, hindi ka nagkukulang sa pera, pwede ka nalang kumuha ng chef sa ibang bansa. I'm not a professional chef. Ang aking pamilya ay may 8 chef mula sa iba pang nasyonalidad, ang aking lolo ay may sakit sa kanila. Sa tingin ko ang mga lutong bahay na pagkain ay dapat na mas makakahuli sa tiyan ng matandang master, sinabi ni Qin Yue, ito ay isang lutong bahay lamang, huwag mong sabihing ayaw mong tumulong. Sa puntong ito, kahit gustong tumanggi ni Alex Dixon, hindi niya mailigtas ang mukha. Tutal, tinulungan lang siya ni Qin Yue na parusahan si Zhou Hua at patayin si Wang Wanteng. Sige, pero hindi ko masisiguro na ang mga lutuing niluluto ko ay babagay sa panlasa ng old master mo. May bahid lang ng ngiti si Qin Yue nang marinig niyang sumang-ayon si Alex Dixon, hindi na mahalaga. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagsali, basta ang puso mo ay nasa puso mo, magiging maayos. Pagkatapos tumawag, nagsuot si Qin Yue ng itim na uniforme sa opisina at tumayo sa tabi ng bintana ng opisina, isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang masikip na itim na damit ay ganap na nagsisiwalat sa kanyang hubog at mainit na pigyera. Isang pares ng mahabang binti na nakasuot ng itim na translucent na medyas, ang kanyang mga kurba ay nakakagulat na maganda. Ginamit ni Qin Yue ang kanyang malajade na mga daliri upang kuskusin ang espasyo sa pagitan ng kanyang mga kilay, at isang masalimuot na emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, gumamit din siya ng ilang maliliit na trick ngayon para parusahan si Zhou Hua. Sinadya niyang bigyan ng pabor si Alex Dixon, umaasang papayag itong tumulong. Bagamat maaari rin siyang maghanap ng mga world-class na chef at hindi ito nagawa ng maraming pagsisikap, sa ilang kadahilanan, gusto lang ni Qin Yue na hanapin si Alex Dixon. Matagal-tagal na rin noong huli silang nagkita. Marahil ay hindi niya malay na nais na makahanap ng isang dahilan upang makilala si Alex Dixon. Si Old Man Qin ay isang maalamat na figure sa business circle ng Yan Capital. Noong una, ang sangay ni Qin Yue ay hindi ang gulugad ng pamilya Qin. Gayunpaman, sa 5 taon nang ang pamilya Qin ay nasa bingit ng bangkarota, inihayag ng patriarch ng pamilyang Qin ang pagkabangkarote ng kumpanya. Inanunsyo niya na kung sino man ang may kakayahang magpalipat-lipat, ibibigay niya sa kanila ang posisyon ng patriarch. Sa oras na yun, matapang na tumayo si Old Man Qin at dinala ang mabigat na pasanin ng pamilya gamit ang sarili niyang lakas. Kinuha niya ang buong grupo ng Qin at binuo ito sa kasalukuyang sukat ng kumpanya. Siyempre, may kaugnayan din ito sa swerte ni Old Man Qin. Siya at ang matandang master ng Su family ay sinumpaang magkakapatid, kaya naman, ang Su family ay nakatulong din sa pag-usbong ng Qin family. Ang ika-80 kaarawan ng Old Man Qin ay nakalaan para sa sikat na 5-star hotel sa Yan Capital, Jiangshan Restaurant. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang Qin family ay hindi nag-imbita ng mga tagalabas, inimbitahan lamang nila ang mga supling ng pamilya Qin bilang isang piging ng pamilya. Kasama ang side branch ng pamilya Qin, mayroong mahigit 200 bisita ang dumalo sa kaarawan. Pagpasok ni Alex Dixon sa pinto, agad siyang pinigilan ng mga security guard sa pinto. Paumanhin, ngayon ang pribadong pagtitipo ng pamilya Qin, walang sino man ang pinapayagang pumasok.
Sa sandaling ito, isang nagulat na boses ang narinig. Master Dixon, hindi ko inaasahan na dadalo ka sa birthday banquet ng pamilya Chin. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at nakita si Chin Gang na tumatakbo kasama ang kanyang dalawang katulong na magalang, tuma-NGO ito sa kanya. Medyo nagulat si Alex Dixon nang makita si Chin Gang dito, ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang katinoan. Ang apelyido ni Chin Gang ay Chin din, gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili kay Jinling, malamang na may kaugnayan siya sa Chin family. Oo nga, lumakad si Chin Gang at pinagsalikop ang kanyang mga kamay habang nakangiti. Master Dixon, ako ay malayong sangay ng Chin family, pumunta ako dito ngayon para batiin ang matandang master, hindi ko inaasahan na imbitahan ka ng Chin family. Oh, nandito ako para maging assistant ni Chin Yue, sabi ni Alex Dixon. Miss Chin, isang tingin ng paggalang ang sumilay sa mukha ni Chin Gang, at ang kanyang saloobin ay naging mas magalang. Master Dixon, hindi ko akalain na maganda rin pala ang relasyon niyo ni Miss Chin. Habang nagsasalita siya, lalo siyang naging maingat at nagpapakumbaba sa kanyang puso. Si Chin Yue ay ang nagpadala ng kadugo ng pamilya Chin at isa sa mga kandidato para sa susunod na patriarch. Ang mga tao ng pamilya Chin ay napakamagalang din sa kanya. Tungkol sa piging sa kaarawan ni Old Man Chin sa pagkakataong ito, lihim ding nakipagkumpitensya sa isa't isa ang kanilang kandidato mula sa pamilya Chin, gusto nilang makuha ang pabor ni Old Man Chin. Alex, nandito ka, kasabay ng malinaw at matamis na boses, ang magandang figura ni Chin Yue ay lumitaw sa pintuan. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at nagliwanag ang kanyang mga mata. Kadalasan, si Chin Yue ay laging nakasuot ng parang OL, siya ay may karanasan at maganda, ngunit mayroon din siyang malakas at malamig na ugali, pero ngayon, nagpalit na siya ng asul na damit, nakatali ang kanyang buhok, at nakasuot siya ng pearl necklace sa kanyang makatarungan at balingkinitang leeg, ang kanyang mukha ay natatakpan ng light makeup, at may bakas ng lamang sa kanyang mukha, mas lalong nagpaganda ito sa matingkad na mga mata at mapuputing ngipin. Hinawakan ni Chin Yue ang sulok ng damit at eleganteng naglakad pababa ng hagdan. She smiled and said, "Bakit hindi kayo pumapasok? Bakit kayo nakatayo dito at nagsasalita?" Mabilis na sinabi ni Chin Gang, "Nakita kong dumating si Master Dixon at binati siya. Hindi ko na kayo istorbohin ngayon, papasok muna ako." Pagkasabi noon ay tuma-NGO siya ng may paggalang kay Alex Dixon at mataktikang umalis. Siya ang Panginoon ng Jinling, ngunit sa harap ni Chin Yue, mayaman man o katayuan, mas mababa siya sa kanya. Inilagay ni Alex Dixon ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at nagtanong, "Kailan ka ba magsisimulang magluto?" Hindi siya interesadong sumali sa birthday banquet ng Chin clan. "Nagmamadali ka bang umalis?" Nakangiting naglakad si Chin Yue sa harap niya. "Hindi mo man lang ako tinawag nang dumating ka sa Yan Capital, talagang tinatrato mo ako bilang isang tagalabas." Alex Dixon half-jokingly said, "I am a man with a wife. Kung tatawagan kita tuwing pumupunta ako sa Yan Capital, hindi ba ako nanliligaw sa iyo at magiging isang hamak na lalaki? Kung ganoon ay nanliligaw ka sa akin, I don't mind at all." Tumaas ang kilay ni Chin Yue at sinabing half-truths. Nabulunan si Alex Dixon at medyo nagulat sa kanyang puso. Kadalas, si Chin Yue ay napakahigpit at hindi isang babaeng mahilig magbiro. Iniba niya ang topic, "Kailan ka magluluto? Ako ang maghahanda nito. Punta muna tayo sa restaurant sa itaas para maghanda," sabi ni Chin Yue at tumalikod na para umalis. Sinundan siya ni Alex Dixon sa restaurant sa itaas, na puno na ito ng mga tao ng Chin clan. Sa harap nila ay may ilang material na mesa na natatakpan ng puting tela. Sa ibabaw ng mga ito ay ang lahat ng uri ng mga kagamitan sa pagluluto at mga sariwang sangkap. Kabanata 833 Hehe, birthday banquet ni Old Man Chin. "Talagang ginawa ninyo ito sa kakaibang paraan." Napaklik si Alex Dixon at sinabing, "Ilang tao ang nagluluto para sa matandang master?" Sabi ni Chin Yue habang naglalakad sa harapan, "Kasama ako, 8 sila, lahat sila ay apo ng pamilya Chin." Bago pa siya matapos magsalita, isang malakas at malinaw na boses ang humarang sa kanya. "Senior brother, Ubo, Mr. Dixon, nandito ka rin." Nang marinig niya ang malakas na boses, alam ni Alex Dixon na si Chin Lei yun. Napatingin siya sa pinanggalingan ng boses.
Nakita niya si Chin Lei sa isang well-plancha na suit, nakasuot ng puting apron, na tuwang-tuwa na naglalakad papunta sa kanya. Sabi ni Chin Yue sa gilid, hindi ko akalain na pamilyar ka sa pinsan ko, ano ang tawag niya sa iyo ngayon? Pinsan, tinawagan kita para masaya. Mabilis na sabi ni Chin Lei, natatakot na ilantad niya si Alex Dixon at ang kanyang pagkakakilanlan. Lumingon si Chin Yue at ngumiti kay Alex Dixon, familiar ka talaga sa pinsan kong ito, siya ang kadalasang nagbibigay ng problema sa iyo. Siya ay karaniwang ninuno ng ikalawang henerasyon sa pamilyang Chin, siya ang pinakamagaling sa pagkain, pag-inom, at pagsasaya. Pinsan, kahit ano paman, bigyan mo lang ako ng mukha, sabi ni Chin Lei na may pilyong ngiti sa kanyang mukha. Ngumiti din si Alex Dixon at sinabing, huwag mong maliitin si Chin Lei. Si Chin Lei ang pinuno ng Dragon Sky Group, ang pagkakakilanlan na ito ay isang ganap na lihim. Ito ay upang maiwasan din ang paghihiganti ng mga kriminal sa kanyang pamilya. Kaya naman, inilihim niya ito sa pamilya Chin, hindi rin alam ni Chin Yue, siya lang ang nakakaalam. Umiling si Chin Yue at tinanong si Chin Lei, hindi ka nagdala ng katulong, anong mga pagkaing lulutuin mo para sa matandang master ngayon? Nagkibit balikat si Chin Lei, I'm just trying to make up the numbers, I'm going to make a 4-joy dumpling for old master, I can make dumplings, so I don't need a assistant. Nang matapos siyang magsalita, isang panunuya ang narinig mula sa gilid. Gumawa ka ng dumplings. Are you kidding me? Kinain na ni Old Master ang lahat ng delicacy sa mundo. Bakit niya kakainin ang dumplings mo? Tumingon si Alex Dixon at nakita niya ang isang payat na lalaking may mahabang mukha na nakasuot ng puting suit. Naglalakad siya na may panunuya sa kanyang mukha, at ang kanyang ekspresyon ay labis na mayabang. Chin Yihai, walang kinalaman sa iyo ang ginagawa ko, nagdilim ang mukha ni Chin Lei, at malamig siyang nagsalita. Malamig din ang sinabi ni Chin Yue, kahit anong pagkain ang gawin ng mga nakababatang henerasyon, ito ay isang tanda ng pagpapahalaga. Kung gayon, ayon dito, anong klaseng katulong ang dinadala mo, hindi ba gusto mo ring pasayahin si Old Master at makakuha ng 5% ng shares ng pamilya Chin? Nanunuya si Chin Yihai. Gusto ng lahat na mapasakamay ng matandang master, huwag magkunwaring marangal. Anong shares? Tanong ni Alex Dixon kay Chin Lei. Napatingin si Chin Lei kay Chin Yihai, pagkatapos ay bumaling kay Alex Dixon at sinabing, sa katunayan, para sa piging sa kaarawan na ito, binalak ng matandang master na nagbibigay ng 5% ng bahagi ng Chin Group bilang gantimpala para gantimpalaan ang junior na nagpakita ng kanyang kahabaan ng buhay. Mayroong isang lumang bagay na ipinasa sa pamilya ng Chin clan bilang isang gantimpala. Sa oras na ito, sinabi ni Chin Yue na may malamig na boses, Chin Yihai, gusto ko lang pasayahin ng matandang master, hindi para sa kanilang bahagi. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan, sarcastic na sinabi ni Chin Yihai, bukod sa mga shares, ang family heirloom na ibinigay ng matandang master sa pamilya Chin ay ang family seal jade pendant na naiwan ng dating family head. Kung gusto mong maging kasalukuyang ulo ng pamilya, sabihin mo lang, doon hindi na kailangang pagtakpan. Ang susunod na pinuno ng pamilya ay hinirang ni Old Man Chin, kahit na makuha niya ang jade pendant, wala itong ibig sabihin, ayaw ni Chin Yue na pakialaman si Chin Yihai, lumingon siya at sinabi kay Alex Dixon, let's go. Nang makitang aalis na siya, agad na sumugod si Chin Yihai, hinaranggan niya ang kanyang landas at mabangis na sinabi, Chin Yue, ang tunay na patriarch ng Chin clan ay dapat na maging pangkat natin. Noon, inagaw mo ang posisyon ng patriarch. Sa pagkakataong ito, hindi ko ito ibibigay sa iyo. Hanggat makuha ko ang family seal jade pendant, ay daraos ko kaagad ang family meeting na hinihiling na maibalik ang linya ng pamilya ng Chin. Pagkatapos sabihin yon, humirit ng malakas si Chin Yihai, tumalikod, at umalis. Medyo nanlamig ang magandang mukha ni Chin Yue, ngunit wala siyang sinabing kakaiba. Malamig lang niyang sinabi, huwag mo siyang pansinin, let's go. Pagkatapos niyang sabihin yun ay mabilis siyang umalis. Lumapit si Chin Lei at ngumiti ng mapait kay Alex Dixon, eldest senior brother. Alam mo rin naman yung tungkol sa pinsan ko, di ba? Ano ito? Sabi ni Alex Dixon at sumulyap sa likod ni Chin Yihai, are you fighting for the position of the family head? Umiling si Chin Lei at sinabing, sa katunayan, si Chin Yihai ang tunay na patriarch ng pamilyang Chin noon,
Kaya lang hindi pinatakbo ng kanyang lolo ang negosyo ng maayos. Sinabi niya na kung sino man ang makakapagpabago sa sitwasyon ng pamilya Chin, ibibigay niya ang patriarch sa kanila ng maglaon. Kinuha ni Old Man Chin ang pamilya Chin, na nasa bingit ng bangkarota, sa kasalukuyang pinuno ng pamilya. Tuma-NGO si Alex Dixon at mas marami o hindi gaanong nahulaan ang isang bagay. Nagpatuloy si Chin Lei, paglaon, lumakas ang pamilya Chin, at ang kanilang negosyo ay naging mas maunlad din sa bawat araw na lumilipas. Nagsimulang magdulot ng gulo ang linya ni Chin Yihai, ilang beses na nilang tinipon ang mga elder ng pamilya. Tinanong nila si Old Man Chin para bigyan sila ng posisyon ng ulo ng pamilya sa pagkakataong ito. Narinig ko na si Chin Yihai ay gustong gumawa ng gulo sa likod ng mga eksena at mga young master. Nagpasya siyang kunin ang family seal jade pendant ng Chin family. Hindi inaasahan ni Alex Dixon na isang ordinaryong piging ng pamilya ay kasangkot sa panloob na alitan ng pamilya. Umiling siya at sinabing, kung alam ko lang sana ng mas maaga, hindi ako pumayag sa hiling ni Yue, kahit chef ay mas magaling sa akin. Walang intensyon ng pinsan ko na maging pinuno ng pamilya, kasama na niya ngayon si Su Chingcheng at ayaw niyang kunin ang Chin family, sabi ni Chin Lei. Gayunpaman, kung si Chin Yihai ang magiging patriarch, siguradong maghihiganti ang pinsan ko, baka itaboy pa siya sa Chin family. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon, casual lang niya itong sinang-ayunan, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kakomplikado ang usapin. Binati niya si Chin Lei at nagplanong makipag-usap muli kay Chin Yue. Gusto niyang sabihin sa kanya kung gaano siya kalakas at hiling sa kanya na kumuha ng isa pang world-class na chef. Habang dumadaan si Alex Dixon sa koridor, isang figura ang biglang humarang sa kanyang dinadaanan. Ang mga kamay ni Chin Yihai ay nasa kanyang mga bulsa, at siya ay may sigarilyo sa kanyang bibig. Bumaba ang tingin niya kay Alex Dixon. Ikaw ang lutuin na inimbitahan ng pinsan ko, bakit hindi kita nakita kanina? Nakikita ko naman na wala ka ring karaming pera. Paano ba naman ito? Bibigyan kita ng pagkakataon na kumita at yumaman ka. Oh, tinaas ni Alex Dixon ang kanyang mga kilay nang hindi kumukumot. Kapag nagluluto ang pinsan ko mamaya, ilagay ang pakete ng sea salt na ito sa kanyang mga sangkap at gawin itong medyo maalat. Pagkatapos ng bagay na ito, bibigyan kita ng 1,000,000. Habang nagsasalita si Chin Yihai, ikinumpas niya ang kanyang kamay, sa likod niya. Agad na naglabas ng malita ang katulong sa likod niya at binuksan ang button. Sa loob ng malita ay isang maayos na salansan ng mga pulang papel. Casual na kumuha si Chin Yihai ng 5 stack at inihagis sa paanan ni Alex Dixon na may pa, itong 50,000 ay iyong deposito, kunin mo ito. Sinulyapan ni Alex Dixon ang pera sa lupa at ninisyan, gusto mong suhulan ako ng 50,000 lang. Kumunat ang noo ni Chin Yihai at galit na tumingin sa kanya pataas at pababa. Sabihin ko sa iyo, huwag kang masyadong gaaman, ang 50,000 ay deposito lang, kung ikaw ang bahala sa akin, natural na bibigyan kita ng 10,000,000. Napangiti ng mahina si Alex Dixon at nagkibit balikat, hindi ako makapaniwala sa iyo. Kung ilalagay ko itong pakete ng gamot sa mga sangkap ni Chin Yue, hindi ba siya at magiging mamamatay tao ako? Dapat mong itago ang cyanide sa bag para sa iyong sarili. Napabuntong hininga si Chin Yihai at nagbago ang kanyang ekspresyon. Kabanata 834. Ang plastic bag ay talagang napuno ng asin sa dagat, ngunit ang asin sa dagat ay hinaluan ng isang tiyak na halaga ng cyanide, at kahit na ang dosis ay hindi nakamamatay, ito ay makakasira sa mga nerbiyos ng utak, at ang taong uminom ng gamot, ay magkakaroon ng mga mata at agad na paralisado. Hindi niya inaasahan na masasabi ng batang ito sa isang sulyap, hindi kaya nalik ang kanyang plano. Agad na iniligpit ni Chin Yihai ang plastic bag at tiningnan ang kanyang assistant, inutusan niya silang sirain ito kaagad, upang hindi mag-iwan ng anumang ebidensya para kay Alex Dixon. Mariin niyang tinitigan si Alex Dixon, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ngunit hanggat handa kang tumulong at gawing mahirap lunukin ang mga ulam ni Chin Yue, bibigyan kita ng isa pang 20,000,000 yuan bilang kabayaran. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, paano ito, mag-withdraw ka sa kompetisyon ngayon at bibigyan kita ng 50,000,000 yuan, hahayaan kitang makaalis sa Yanxia at hindi na babalik, paano pa? Pagkatapos niyang sabihin yun ay huminto ulit siya, hindi nahihigit pa ang 50,000,000, kung hindi dahil sa halaga ng pera mo ang apelyido mo, ni ayaw kitang bigyan ng $1.
Loser, ano ang sinusubukan mong hilain? Agad na nagalit si Chin Yihai, itinuro niya ang kanyang daliri sa ilong ni Alex Dixon at sinimangutan. Naniniwala ka ba na hindi kita hahayaang mawala kay Yan Sia? Hindi mo man lang malalaman kung paano ka mamamatay. Biglang umatake si Alex Dixon sa bilis ng kidlat, hinawakan niya ang daliri niya sabay ngiti. Sure, basta may kakayahan ka. Gayunpaman, hanggang ngayon, halos wala pang nakakasabi sa akin ng mga salitang yan. Ang kamay ko, napaungol si Chin Yihai sa sakit, siya ay sumigaw ng malakas, ang kanyang galit ay nababawasan habang siya ay umuungal na galit, kunin ang mabahong talonan para sa akin at bugbugin siya ng malakas. Sa sandaling ito, binawi ni Alex Dixon ang kanyang kamay at biglang binalibag si Chin Yihai sa lupa, pagkatapos ay nagpadala siya ng isang flying kick, pinadala ang bodyguard na sumugod sa paglipad gamit ang isang sipa. Hindi man lang gumawa ng ingay ang bodyguard habang bumagsak ng malakas sa dingding at nawala ng malay. Ang ilang katulong sa likod ni Chin Yihai ay agad na natigilan. Ang galing talaga ng batang ito sa pakikipaglaban. Malamig na umungol si Alex Dixon, naiintindihan ko na hindi ka maglalakas loob. Pagkatapos sabihin yon, diretso siyang humakbang sa katawan ni Chin Yihai, itinulak ang kanyang katulong palayo gamit ang kanyang balikat, at humakbang pasulong. Isinasantabi ang katotohanan na ang mga taong ito ay walang kapantay para sa kanya, naunawaan din niya ang kaisipan ni Chin Yihai. Sa isang sulyap ay nakita niya ang cyanide sa plastic bag, hindi nang ahas si Chin Yihai na gumawa ng malaking kaguluhan dahil takot siya sa mga daga. Young Master Chin, ang dalawang katulong ay nagmamadaling tinulungan si Chin Yihai na makatayo mula sa lupa. Sumipsip si Chin Yihai ng malamig na hangin at tinitigan ang likod ni Alex Dixon na may mabangis na tingin sa kanyang mukha. F***sick. Hindi na kita hahawakan ngayon. Pagkatapos kong makuha ang jade pendant ng Chin family, sisiguraduhin kong mamamatay ka ng walang libingan. Sa totoo lang, sa sandaling makita ang plastic bag, may balak na si Chin Yihai na patayin si Alex Dixon. Kahit na anong paraan ang ginamit ng brat na ito, alam niyang nakatadhana ang kanyang plano na patahimikin. Young Master Chin, alam talaga ng brat na ito kung ano ang nasa loob ng plastic bag. Natatakot na sabi ng assistant, pupunta ba siya at isusumbong? Hehe, saan niya nakuha ang ebidensya? Kinagat ni Chin Yihai ang kanyang mga ngipin at ninisyan, at saka, ang aking apelyido ay si Chin, siya ay isang tagalabas. Kahit na pumunta siya sa matandang master para magreklamo, mayroon pa rin akong mga paraan upang harapin siya. Sinabi niya na nakipagsabwatan siya kay Chin Yue, upang makuha ang posisyon ng patriarch, sinadya niya akong siniraan. Dumaan si Alex Dixon sa corridor at nakita si Chin Yue na nakatayo sa hindi kalayuan, nakipag-chat siya sa dalawang babae at naglakad pasulong. Nakita rin siya ni Chin Yue at kumaway sa kanya, nakangiting sabi. Alex, nire-revise ko ang mga lulutuin na gagawin ko mamaya, buong buhay niyang pinaghirapan si Old Master. Gusto ko siyang pasayahin. Nakita ni Alex Dixon ang menu sa kanyang kamay at ngumiti, anong gagawin mo? Si Lolo ang pinakamaganda sa akin noong bata pa ako. Bata pa lang ay mahilig na siya sa seafood. Tapos ngayon masama na ang ngipin niya, balak kong gumawa ng sinigang na seafood, ilang araw na akong nagpraktis at nasusunog ang mga kamay ko. Nang makita ang matingkad ng ngiti ni Chin Yue, ngumiti din si Alex Dixon at tuma-ngo. Tila gusto lang talaga ni Chin Yue na pasayahin ang matandang master, hindi rin binalak ni Alex Dixon na sabihin sa kanya ang nangyari kanina. Higit pa rito, ang bagay na iniisip niyang kumbinsihin si Chin Yue na kumuha ng isa pang chef ay pansamantalang nagpawi din sa kanyang sarili. Dahil maaaring gumastos si Chin Yihai ng 20 milyon para temperature-lens siya, paanong hindi siya makakagawa ng isang bagay sa kanyang likuran, kapag naruroon siya? Kahit papaano ay matatakot ang lalaking Chin na ito, ngunit kung ibang tao yun, maaaring hindi ganoon. Isa pa, huli na rin, higit sa lahat, ayaw ni Alex Dixon na sirain ang pagiging anak ni Chin Yue, kung may anumang abala sa birthday banquet, tiyak na kakanselahin ito ng Chin family, at agad silang magsagawa ng investigasyon. Karaniwang hindi nagluluto si Chin Yue, ngunit dahil sa piging ng kaarawan ng matandang master, nagsanay siya ng husto at nasunog pa ang kanyang mga kamay. Ayaw din ni Alex Dixon na mauwi sa wala ang kanyang pagsusumikap. Makalipas ang kalahating oras,
Dumating na ang lahat mula sa Qin clan, nakasuot din ng pulang birthday suit si Old Man Qin, ay nalalayan siya ng kanyang mga anak at umupo sa armchair na may ngiti sa labi. Matapos itaas ng host ang mikropono at katawunin ang buong Qin clan upang batiin ang matandang master sa kanyang swerte tulad ng East Sea, longevity tulad ng Southern Mountain Range, nagpunta ang kanilang supling ng Qin family para magbigay ng galang, pagkatapos, naglakad sila sa gilid ng cooking table at personal na gumawa ng piging sa kaarawan para sa matanda. Maya-maya, dadalhin na nila ito sa mesa. Nagpalit na si Qin Yue sa isang set ng puting uniforme ng chef, ayaw niyang ipaglaban ang gantimpala, umaasa na lamang siya na magiging masaya ang kanyang lolo sa piging ng kaarawan. Ang iba pang mga cooking table ay inookupahan din ng mga juniors ng Qin family. Maliban kay Qin Lei, na isang simpleng tao, ang iba pang mga nakababatang henerasyon ng Qin family ay lahat ay may mga katulong, at lahat sila ay mga kilalang internasyonal na chef, mukhang nandito silang lahat para sa reward na 5% ng shares at ang jade pendant ng family head. Lumabas din si Qin Yihai na may malungkot na mukha, sa likod niya ay isang banyagang chef na matangkad ang ilong at asul na mga mata. Nang makita nila ang chef na ito, sumigaw ang karamihan. Hindi ba ito si Master O. Henry, ang punong chef ng Mike Halen? Diyos ko, hindi ko inaasahan na si Qin Yihai ay magiging interesado sa matandang master kaya niyaya pa niya si O. Henry na lumabas ng bundok. Hindi ko akalain na makakain ako ng mga ulam ni O. Hengli sa buhay ko. Hindi nawala ng saysay ang buhay ko. Hindi napigilan ni Alex Dixon na ipakita ang nagulat na ekspresyon. Ang lalaking Qin na ito ay talagang determinado na makuha ito. Niyaya pa niya si Master O. Henry na lumabas ng bundok. Ang lalaking ito ay kilala bilang ama ng mga chef ng Mike Halen, hindi mabilang na Mike Halen 5-star chef ang nag-aral sa ilalim niya. Si O. Henry ay dating naging royal chef ng Eagle Country, matapos matikman ng presidente ng Estados Unidos ang kanyang mga ulam, nakipag-usap pa siya sa reyna ng Agila, handa siyang gumamit ng ilang mabigat na termino para hilingin sa kanya na isuko si O. Henry at hayaan ang chef na pumunta sa White House para maging chef. Siyempre, ang reyna ng bayan ng Agila ay likas na ayaw tiisin ang sakit at isuko ang kanyang pagmamahal. Ito ay dahil ang mga maharlikang apo ay handa lamang kumain ng mga pagkaing niluto ni Henry O, at walang ibang chef ang kakain sa kanila. Kahit na ang pagkain ay ginawa sa isang matinding antas ng delicacy, si O. Henry ay nag-iisa sa mundo. 15 taon na ang nakalilipas, nang magdaos ang pamilya Dixon ng isang piging sa kaarawan para sa matandang master sa France. Inimbitahan din nila si Master O. Henry na maging head chef. Noong panahong yun, ginamit nila ang mga koneksyon ng maharlikang pamilya at nagbayad ng hiring fee na 150 million yuan. Noon lamang nila inimbitahan ang Panginoong ito palabas ng bundok. Ngunit ngayon, inihayag ni O. Henry na aalis na siya sa gourmet world at hindi natatanggap ng anumang imbitasyon. Hindi niya inaasahan na maimbitahan talaga ni Qin Yihai ang chef na ito. Hindi niya lang alam kung anong paraan ang ginamit niya, na puno ng pananabik ang mga tao. Maging si Old Man Qin ay napakasaya rin, paulit-ulit niyang tinango ang kanyang ulo at maluwag na sinabi, si Yihai pa rin ang may puso para sa akin. Kabanata 835. Sabi ng mga elder ng Qin family na may ngiti sa kanilang mga mukha. Old Master, look at how filial Yihai is, inimbitahan pa niya si Henry O para bigyan ka ng surpresa. Narinig ko yun para mapasaya ka. Lumuhad si Yihai sa harap ng pinto ni Master O. Henry sa loob ng 2 buong araw at sa wakas ay inilipat siya. Upang matutong mabuti ang isang ulam, isinara ni Yihai ang kanyang mga pinto at nag-aral kasama si O. Henry sa loob ng kalahating buwan. Tingnan mo ang mga gallows sa kanyang mga kamay, lahat ay ginawa noong siya ay nagluluto. Pinuri ng mga tao ng pamilya Qin si Qin Yihai para sa kanyang pagiging anak sa anak. Tanging si Alex Dixon lang ang ngumiti ng sarkastikong lumingon sa kanyang ulo na parang walang nangyari. Nang ang host ang kanyang pambungad na talumpati, ang ilang matapos inapo ng pamilyang Qin ay umakyat sa entablado at tumayo sa harap ng kani-kanilang mga mesa sa pagluluto. Ang iba sa mga angka ng Qin ay nagtipo ng 2 at 3 sa pangunahing bulwagan at itinaas ang kanilang mga ulo upang manood. Dinala ng staff ng hotel ang mga sangkap sa bulwagan at ipinamahagi ang mga sangkap na kailangan ng lahat. Gusto ni Qin Yue na gumawa ng sinigang na seafood. Ang seafood ay kailangang ilagay sa isang malaking ice bucket upang mapanatili ang pagiging bago nito. Isinuot niya ang apron, mahusay na sinindihan ang apoy, pinakulo ang tubig,
at hinugasan ang bigas. Hindi nakakatulong si Alex Dixon, tumayo siya sa gilid at maluwag na sinabi, "Hindi ko akalain na magaling ka pala magluto." Sabi ni Chin Yue nang hindi tumitingin habang naghuhugas ng kanin. "Ano, sa tingin mo ba hindi ako marunong magluto? Kahit hindi ako marunong magluto, sa tingin mo hindi ako marunong matuto? Then I really have to taste your cooking today. Huwag mo sunugin ang lugaw," nakangiting sabi ni Alex Dixon. "Pwede kang makasigurado," ngumuso si Chin Yue at pinandilitan siya ng mata, ngunit nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang puso. Matagal na siyang nagpraktis magluto, at ito ang ilang beses na nagluto siya ng ibang tao. Hindi lamang niya nais na magpakita ng kabanalan sa anak kay Old Man Chin, ngunit hindi niya sinasadyang umaasa na ang pagkaing personal niyang ginawa ay matitikman ni Alex Dixon. Walang magawa si Alex Dixon, kaya nag-cross arms siya at tumingin sa kaliwat kanina. Sa cooking table sa tabi niya, binalot na ni Chinlei ang dumplings at pinangingisda ang mga ito mula sa kaldero. Kahit na ang kanyang dumplings ay may iba't ibang laki, sa isang magaspang na tao tulad ni Chinlei, ito na ang limitasyon. Isang grupo ng mga taong Chin ang nakatayo sa harapan at tumingin sa dumplings ni Chinlei na may ngiti na hindi isang ngiti. Luto ba ang bagay na ito o hindi? Masasabi lamang na ito ay upang buuin ang mga numero. Tumingin ulit sa kanan si Alex Dixon, sa likod ng cooking table doon, nakatayo si Chin Yihai at ang super chef na si Oh Heng Lee. Nakita niya si Chin Yihai na may hawak na kutsilyo at maingat na hinihiwa ang karne ng baka. Ang kanyang mga kasanayan sa kutsilyo ay napakahusay. Ang pinakamahusay na kalidad ng karne ng baka na kanyang pinutol ay kasing manipis ng pakpak ng cicada. Kapag inilagay sa ice plate, ito ay tulad ng isang piraso ng sining, isang tingin at masasabi ng isa na siya ay naglagay ng maraming pagsisikap. Tumabi sa kanya si O. Henry, naghahanda ng pampalasa at nagbibigay ng mga payo paminsan-minsan. Karamihan sa mga tao ng Chin clan ay binuo ang kanilang mga mata kay Chin Yihai at pinuri siya ng walang katapusan. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Chin Lei ng malakas at malinaw. "Lolo, handa na ang dumplings." Hinawakan ng dalawang waiter ang dumplings at inilagay sa maliliit na plato. Una, iniabot nila ang dumplings kay Old Man Chin at pagkatapos ay itinapat ito sa harap ng mga elder ng Chin family. Kinuha ni Old Man Chin ang dumplings at kumagat. Pagkatapos, ibinaba niya ang mga ito. "Lolo, kumusta ang lasa ng dumplings?" sabi na tanong ni Chin Lei. Ngumiti ang matandang Chin at sinabi, "Hindi masama, Chin Lei. Natanggap ko na ang iyong pagiging anak." Mahusay, masayang iwinagayway ni Chin Lei ang kanyang kamao at nakahinga ng maluwag na parang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Sa sandaling ito, isang elder ng Chin family ang biglang nag-retch at iniluwa ang dumplings sa kanyang bibig. Anong mali? Natigilan si Chin Lei, itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang mga ekspresyon ng iba pang matatanda ng Chin family, parang tinatago nila ang kanilang emosyon. Kinuha ng elder ng Chin family ang napkin at pinunasan ang kanyang bibig, umiling siya at sinabing, "Ayos lang, makakaalis ka na." Anong problema sa dumplings? Hindi napigilan ni Chin Lei na kunin ang kanyang chopsticks at ilagay ang natitirang dumplings sa kanyang bibig. Nang ipasok niya ito, iniluwa niya ang dumpling na may labis na kahihiyan. Ang dumpling ay hindi lamang kalahating buhay na gulang, kundi pati na rin kalahating buhay na gulang, imposibleng lunukin sila. Sa sandaling ito, sinabi ng isang angka ng Chin na may hindi kanais-nais na tono, "Chin Lei, anuman ang mangyari, dapat mong lutuin ang pagkain bago ito ibigay sa matandang master. Kung kumain ka ng mali, ano ang dapat nating gawin?" "Huwag na lang," kinawayan ni Old Man Chin ang kanyang kamay. Si Chin Lei ay matagal nang nagtatrabaho sa labas. Napaka-busy niya, anak din niya ang personal na gumawa ng dumpling para ipagdiwang ko ang aking kaarawan. Napakamot ng ulo si Chin Lei, alam niya na ngayon lang talaga ito kinain ni Old Man Chin, ngunit para hindi masaktan ang kanyang pagiging anak sa anak, hindi niya ito nakikita sa lahat. "Lolo, babalik ako at mag-practice ulit. Sa susunod, gagawa ako ng dumplings para kainin mo." Ngumiti si Old Man Chin at tuma-NGO, kumuha siya ng makapal na pulang pakete at iniabot. Matapos matikman ang dumplings, ang iba pang mga tao ay nag-abot din ng kanilang mga ulam. Upang makuha ang 5% share red packet, bukod kay Chin Lei,
ang iba pang mga supling ng Qin ay nagsusumikap sa kanilang mga kasanayan sa pagluluto, ang lahat ng mga pagkaing iniharap ay maingat na ginawa. Anong spicy spice dish, ang nangungunang black pepper goose liver truffles. Lahat ng uri ng masasarap na pagkain ay inilagay sa mesa, ito ay tila isang maliit na Manchuhan banquet. Punong-puno ng papuri ang matandang Qin habang kumakain, at nagniningning siya sa tuwa habang naglalabas siya ng mga pulang pakete at ipinadala ang mga ito sa kanyang mga inapo isa-isa. Para kay Old Man Qin, ang pinahahalagahan niya ay hindi pera at ari-arian, ngunit ang dugo at pagmamahal ng pamilya Qin na mas makapal kaysa sa tubig. Sa huli, tanging sina Qin Yuwei at Qin Yihai lamang ang naiwan sa entablado. Natapos na ang mga pinagluto nilang dalawa. Sa harap ng Qin Yihai, may mga hiwa ng baka at itim na truffle na nakaayos ng maayos. Ito ay mukhang isang katanji tanging piraso ng sining. At ang beef na ginamit niya ay ang top quality snowflake at cow sa Japan. Ang ganitong uri ng karne ng baka ay gumagawa lamang ng halos 100 kilo bawat taon. Pinipili nilang lahat ang malambot na piraso ng karne sa likod ng leeg ng baka, hindi lamang mababa ang produksyon, ngunit ang mga sangkap ay napakabihirang din, kahit may pera ka, hindi mo ito mabibili. Sa sandaling ito, binuksan din ni Qin Yuwei ang ice bucket at naghanda na ilagay ang seafood. Biglang nagsalubong ang kilay niya at nagbago ang ekspresyon niya. What exactly happened? Bakit naging ganito ang top seafood na inihanda ko? Mabilis na inikat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at nakita niyang manipis at maliliit ang seafood sa ice bucket, at hindi na ito mukhang sariwa. Bakit ganito? Nagbago ang kulay ng magandang mukha ni Qin Yuwei, may nagpalit ng sangkap ko. Agad na itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at malamig na tumingin kay Qin Yihai. Bukod sa kanya, sino pa ang maglalaro sa kanyang likuran? Nagkataon, tumingin din si Qin Yihai, nang magtama ang mga mata niya kay Alex Dixon ay agad na bumungad sa mukha niya ang pag-irap, maliwanag, wala siyang dapat ikatakot. Tunay na kasuklam-suklam at walang hiya. Sabi ni Qin Yuwei na puno ng galit, ang kanyang puso ay puno ng galit. Sa oras na ito, narinig ang boses ng host. Mga Ginoo, malapit na po ang oras, kung hindi ninyo nagawang maayos ang inyong trabaho, para hindi magkamali ang piging sa kaarawan ng matandang master, magsisimula na agad ang seremonya, ituturing na kayong dalawa na na-forfeit. Sige, kailangan ko pa ng 5 minuto, binawi ni Qin Yihai ang kanyang tingin at ngumiti ng may kumpiyansa. Tumingin siya kay O. Henry, na nasa tabi niya, agad namang nagtulungan ang dalawa at nilakasan ang bilis. Ang mga galaw nilang dalawa ay napakahusay at ang kanilang mga diskarte sa talim ay perpekto. Pinalabas nito ang mga tao ng Qin clan sa ibaba ng entablado. Lahat ng atensyon nila ay pinag-uusapan sa kanilang dalawa. Ano ang dapat nating gawin? Malapit na ang magandang oras para sa piging ng kaarawan ni Lolo. Hindi natin maaaring ipagpaliban ang pagbubukas ng handaan. Sabik na sabi ni Qin Yuwei kaya napuno ng pawis ang kanyang noo. Abangan ang susunod na kabanata.